Again here, our Bible verse for today is all about Genesis 39:21. He Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison's warden. So, yung background po ng Bible verse na to is patungkol sa buhay ni Joseph. Even Joseph experienced the darkest moment of his life. Hindi po siya inambando na ng ating Panginoon. God is with him in his darkest moment. So, God is with us even we feel abandoned. Ang Diyos kasama natin kahit na ang pakiramdam natin is ang layo-layo natin sa Kanya. Kahit na iniwan ka ng lahat or nag-iisa ka, kahit nararamdaman natin na malayo yung Diyos sa atin, is andyan yung Panginoon para sa atin. Si Joseph po, itinapon po siya sa balon. Ang malupit nun, yung nagtapon po sa kanya, hindi lang simpleng tapon yun kasi mismong kapatid ni Joseph ang nagtapon sa kanya sa balon. Literally, andun sa malalim na balon na nag-iisa, abandoned by his brother, and sell him to Malakita. He was betrayed more than 2 times. Nag-iisa na naman siya at binenta pa siya. At napadpad siya sa Egypt na naging tagapagsunod siya or naging alipin sa Egypt. Si Joseph, sinamahan siya ng ating Panginoon. Ang pabor ng Diyos ay nasa kanya. Katulad ng mga kapatid natin nasa ng mga nasa ibang bansa, yung mga OFW. Actually, imagine mo yung pakaramdam mo na nag-iisa ka doon, nagtatrabaho ka, malayo ka sa pamilya. Relatable po ito sa mga kaibigan natin na nag-work sa ibang bansa. Even you feel lonely. Remember that God is with you. Even you are far away from your loved ones. God never abandoned you. God shows us kindness, even others do not. Okay lang na hindi ka samahan ng ibang tao. Ang importante, sinasamahan ka ng Diyos sa buhay mo na kahit saan ka pumunta, kagaya ng nangyari kay Joseph. Doing his best at the glory of God, namumukadkad siya, na patuloy siyang nagniningning at kasi kasama niya yung Panginoong Diyos. Ang tanong kasi, ikaw ba ay sinasamahan ng Diyos? Ikaw ba ay tapat sa ating Diyos? Sa buhay mo, na kahit anong sitwasyon ng buhay mo na meron ka is uunlad at mag-flourish ka kasi naniniwala ka that God is with you. So, dapat meron tayong mentality na andito ako sa sitwasyon na to, ibinigay sa akin, ipagkatiwala sa akin itong sitwasyon na to ng Panginoon kasi may tiwala siya sa akin at gagawin ko yung best ko sa sitwasyon na to. Kahit na gano'ng kahirap ito, pagtatagumpayin ko to, kagaya po na na-experience ni Joseph sa buhay niya because God is with him. God shows him kindness. God shows him favor, even the most unexpected way ng buhay ni Joseph. God grant us favor, even the most unexpected situation in our life. Na kahit si Joseph napunta sa bilangguan, naging daan ito para gamitin siya ng Panginoon Diyos na maging instrumento siya para makapagligtas ng buhay ng napakarami. So, God is not looking. So, dapat sa buhay natin, sasabihin natin na, God, I'm not looking for success. I'm looking for you. I'm not seeking money. I'm looking for you. I'm seeking for you. I'm not seeking for a job. I'm seeking for your presence in my life. Yun pala dapat yung in-aim natin, no? Kasi kapag you seek God, there's nothing impossible. Pagtatagumpayin ka niya because the favor of God is with you. Yung pagsama ng ating Panginoon sa buhay natin, napaka-importanteng bagay po yun. Na dapat ito yung laman ng ating puso't isipan at
every time na nagbubuklat ka ng Bible, nagbabasa ka ng Bible, inuunawa mo kung ano yung gustong ipamuhay sa'yo ng ating Panginoon. Na umaga pa lang, ipinapanalangin mo na hinihingi mo na yung presensya niya sa buhay mo. Kasi alam mo kapag kasama mo siya, you are secure, you're safe, at pagtatagumpayan ka niya. So, do not be bitter. Do not be grumble. Huwag po tayong maging bitter na kapag nandun ka sa sitwasyon na uncomfortable para sa'yo. Kadalasan kasi in real life is reklamador tayo kasi ayaw natin yung sitwasyon na yun. At minsan pa, sinisisi pa natin yung Diyos. Diyos, bakit binigay mo sa akin tong sitwasyon to? Ano bang ginawa akong masama? Alam mo yung ganon. So, sa real life kasi nangyayari talaga na madalas tayong mag-complain, madalas tayong magreklamo, na nabubuo yung bitterness sa puso natin. Parang sobrang mapait ang mga bagay kapag nandun ka sa sitwasyon na yon, mapag-complain tayo. Pero si Joseph, hindi siya nag-complain. Pinagdaanan niya yung mga bagay na mahihirap sa buhay niya, pero ginamit niya na kahit andun siya sa sitwasyon na yon, is ginawa niyang yung mga bagay na ninanais ng Panginoon sa kanya para maitaas pa rin ang pangalan ng Diyos, to glorify the name of God. So imagine mo sa pamamagitan ni Joseph, yung bayan ng Egypt, kumbaga nakapag-imbak sila ng pagkain sa panahon ng kahirapan sa pamamagitan ni Joseph. At si Joseph ay iniluklok sa posisyon sa pangalawa sa pinakamataas. Imagine mo yon. So yung bawat pagsubok, bawat steps na dinaanan ni Joseph sa buhay niya, parte yon ng plano ng ating Panginoon. Flourish where you are planted. Kung saan ka itinalaga ng Panginoon Diyos sa buhay mo ngayon, kahit anong sitwasyon ay dapat nasa isip mo, mamumukadkad ka at magtatagumpay ka kasi pinagkatiwala sa iyo ni Lord yung sitwasyon na yun kasi alam niyang kaya mo kasi you are with Him. Just trust God's presence, kindness, and favor. Kasama natin ng Diyos and we know that He shows us His kindness at pagtatagumpayin niya tayo. Anumang sitwasyon yan, gaano man ka-bitter yan, because you trust God in your heart. You have that faith in your God, in our God. So why we should avoid being bitter? Simple lang. Para mas manamnam mo yung presensya ng Diyos sa buhay mo. So gusto ko pong i-share tong powerful prayer po na to sa inyo. Father in heaven, I believe that I am where I am right now. You have plan in my life. You have great plan to bring you glory. From now on, I will not complain or grumble. I will flourish where I am planted. All for your glory and the powerful name of Jesus. Amen. Hope you like these verses. Thank you everyone and God bless.